Lahat ng trauma namin ni Beauty ay si Black Sheep ang dahilan. Kinasusuklaman ko siya at hindi ko siya mapapatawad. Sumabay pa tong mga kamag-anak ko na mahihirap daw ang buhay nila kaysa sa amin, pero lahat sila ay naka-iPhone. Tawagin na lang natin siyang Cindy. Lumaki siya sa isang pamilya na kapos pero masaya. Sobrang naging maswerte nila sa kanilang mga magulang dahil mababait at maunawain ng mga tao. Ang pangarap ng kanyang ama ay makasakay ng barko, pero ginive up niya yon dahil nabuntis niya ang ina ni Cindy sa edad na 18 years old. At sa pagsasama ng kanyang mga magulang ay naging selosa ang nanay ni Cindy, pero walang ibang ginawa ang tatay niya kundi unawain ang kanyang ina. Taong 2018 ay kinailangan mag-abroad ng nanay ni Cindy dahil na rin sa sobrang hirap ng naging buhay nila. Simula na rin kasi sa college ang dalawa niyang nakakatandang kapatid na tawagin na lang nating Beauty at Black Sheep. Nanay si Black Sheep, siya po ay lalaki at literal na black sheep sa kanilang pamilya. Mga panahon na nag-aaral pa si Black Sheep ay sobrang achiever niya, nakakakuha siya ng best in all subjects at palaging top 1. Lagi din siyang inilalaban sa mga kompetisyon, lalo na pagdating sa patalinuhan. Kaya masasabi ni Cindy na sobrang naging proud ng kanyang mga magulang pagdating dito kay Black Sheep. Pero pagdating sa loob ng kanilang bahay ay walang alam na gawin si Black Sheep. Ultimong underwear niya ay hindi niya kayang isinop. Ano ang tinalino ni Black Sheep sa eskwelahan ay siya namang sinalaula niya pagdating sa loob ng bahay. Din ang trauma nilang magkapatid na si Beauty ay si Black Sheep ang dahilan, pero hindi na ididetalye ni Cindy kung ano ang kahalayang ginawa sa kanila ng kanyang kuya. Tipong nagsasalitan sila ni Beauty sa pagbabantay habang matutulog ang isa. Habang si Beauty naman na kanyang ate ang naging tagapagtanggol ni Cindy kapag may umaaway sa kanya. Simula pa lang na ipinanganak si Beauty ay may sakit na siya na hika na hanggang ngayon ay iniinda niya pa rin. Hindi man naging kasing talino ni Black Sheep si Beauty, pero sobrang sipag niya naman at mabait na ate. Simula nang makapag-abroad ang kanilang ina, ang akala nila ay sasagana na ang kanilang buhay at hindi na sila mababaon sa utang. Pero hindi ganun na nangyari dahil marami silang mga kamag-anak na sobrang gahaman. Ultimong mga birthday party ng mga kamag-anak nila sa probinsya ay kailangan nanay niya ang gumastos para doon. Kaya ang nangyayari ay kalahati ng sahod ng kanyang ina ay pinapadala kay Cindy at kalahati naman ay para sa mga kamag-anak ng nanay niya. At minsan din ay hindi na nagpapadala ang kanyang ina dahil ang buong sahod daw nito ay pinapadala sa probinsya dahil kailangan daw ng mga kamag-anak niyang mahihirap. Dumating ang panahon na nahinto sa pag-aaral si Cindy. Dito niya na na-realize na hindi sila ang priority ng kanyang nanay na nasa abroad. Masakit lang din sa kanyang parte na huminto sa pag-aaral dahil never naman siyang nagbulakbol simula elementary hanggang college. Kaya ang ginawa ni Cindy ay gumawa siya ng resume at sinend niya ito sa maraming kumpanya. Goal niya kasi noon ay makapasok sa isang trabaho ng BPO company at confident naman daw siya sa pag-i-English niya. Pagkalipas lang ng isang linggo ay naipasa niya lahat ng interviews, exams at trainings. Itinago ni Cindy ang tungkol sa pag-a-apply niya ng trabaho. Ang tanging nakakaalam lang ay ang ate niya na si Beauty na sobrang supportive sa kanya. Boyfriend ni Beauty ang tumulong kay Cindy para makapagpa-medical. Hinatid sundo siya ng motor para hindi na siya mag-commute. Ang boyfriend din ni Beauty ang tinuring niyang kuya na higit pa sa totoo niyang kapatid na si Black Sheep. Taong 2022 nang umuwi ang kanilang nanay galing ng abroad, sobrang saya nilang magkakapatid dahil matagal na panahon nila itong hindi nakasama. Pero ang saya na naramdaman nilang magkakapatid ay napalitan ng lungkot at tampo. Dahil yung nanay nila na sobrang tagal nilang inasam na makasama ay na-addict sa pagsusugal. Noon pa man ay nagsusugal na ang nanay ni Cindy kaya pinayagan din siyang mag-abroad. Ang hindi lang nila inakala ay hindi pa rin ito magbabago. 2 buwan lang sana ang bakasyon ng nanay ni Cindy dahil pumirma na siya ng kontrata pabalik sa kanyang amo. Ito naman ang naging amo ng nanay ni Cindy, itinuring siyang pangalawang nanay ng kanyang mga alaga. Ang tanging naging problema lang nila ay hindi siya nagkaroon ng dagdag na sahod at naho-homesick siya pag nandoon lang mag-isa dahil walang ibang kasamang kasambahay. Kaya ang 2 buwan na naging bakasyon sana ng nanay ni Cindy ay naging 6 na buwan. Nang maubusan na ng pera ang nanay ni Cindy, pati ang kanyang sahod ay kinukuha na ng kanyang ina para ipangsugal. At ang pinaka nakakainis pa, ang sugalan po ay nagaganap sa loob mismo ng bahay nila Cindy 24/7. At ang mga kamag-anak nila Cindy na pinadadalhan ng nanay niya ng pera ay tinulungan din ito na maayos ang kanilang requirements para makapag-abroad din. At halos lahat naman ng perang kailangan ng nanay niya ay inaasa nila kay Cindy at sa ate niyang kay Beauty. Grabe daw kasi magpaawa ang kanilang mga kamag-anak na kesyo mahihirap daw ang buhay nila at wala na silang makain pero naka-iPhone 14. Nalaman din ng kanilang ina na yung perang pinapadala nito sa kanyang mga kamag-anak na pinangakong ipampapagawa ng bahay ay hindi naman nagawa. Na kung makahingi sila ng pera sa nanay ni Cindy ay para bang wala silang mga trabaho pero meron naman lahat. Nang makaalis ulit ang nanay ni Cindy ay nag-iwan siya ng sandamakmak na utang na tatay nila ang sumalo. Pero kahit anong kabulustugan daw ang gawin ng nanay ni Cindy ay wala pa ring ibang ginagawa ang kanilang tatay kundi intindihin ang kanilang ina. Dumating na rin ang panahon na inaaway na sila ng pinagkautangan ng nanay nila na para bang sila ang may obligasyon. Pero paglipas lang ng ilang buwan ay may kamag-anak silang na ospital kaya sinalo ng kanyang nanay ang halos lahat ng mga bayarin sa ospital. Pero ang perang pinantulong ng nanay ni Cindy sa kanyang kamag-anak ay galing kay Beauty at kay Cindy. Nangako naman ang kanyang nanay na ibabalik din ang lahat ng pera sa katapusan pero ilang beses niya na raw narinig yun. Bunso si Cindy pero siya ang naging breadwinner
partner, wag na nating alamin kung may silbi pa si Black Sheep dahil wala. Si Beauty naman na kanyang ate ay mas minabuti pang makipag-live-in na sa kanyang boyfriend dahil sa malalim na dahilan at si Black Sheep yon. Ang sabi nila, ang mga magulang ay hindi kayang tiisin ng mga anak pero ang mga anak ay kayang tiisin ng mga magulang. At isa kami ni Ate Beauty na magpapatunay na hindi palaging ganon. Dahil never kaming humindi sa nanay namin kahit wala nang matira para sa amin, kaya okay lang. Ayaw lang talaga namin na magkaroon siya ng tampo dahil grabe magtampo ang nanay namin. Gusto ko na lang din umalis dito at mag-ibang bansa kapag nakatapos na ako ng kolehiyo para makaiwas na sa stress. Medyo mahaba po ang kwento ko para malaman nyo na valid ang nararamdaman naming magtampo at pagkadismaya sa nanay namin, lalo na kay Black Sheep. Hindi po ako humingi ng advice, gusto ko lang pong i-share ang aking pinagdadaanan. Hanggang dito na lang, Ate Charis. At dahil dyan, ito ay isang patunay na kaya tayo magkakaiba ng pananaw sa buhay dahil magkakaiba tayo ng pinagdadaanan. Kaya kung gusto mo sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Stay Carp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya dahil dyan, graduate ka na, Jamaica Stories, Lovelyn Baraco, Jumaira Ahmad, Padalinda Calos at Charles De La Cruz, Samantha Nicole at Sheila Ambolo. At shoutout na rin sa ating solid sharer na si Mark Padillo. Kaya yun lang, like and share para alam mo may ulam na kami bukas. Bye-bye!